Galaw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Welcome sa hindi masyadong late after service fellowship. I am Brother Michael. Brother God. And I am Brother John. Welcome sa episode 27. Hey! 27th episode. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At pasensya na kung hindi po kami sama-sama ulit sa isang frame. Dahil emergency po. May dumaan pong bagyo. Kaya medyo we need to prioritize safety sa bawat isa. And bago po sana kami mag-start, nice din po sana namin na kamustahin ang lahat. Nawa sa lumipas po na bagyong ano pangalan? Juan? Si Juan. Si bagyong Juan ay sana po safe po ang lahat, lalo na po sa mga kababayan po natin na nasa direct, kumbaga yung direct path ng bagyo. Sana safe po kayo. Wag po tayong panghinaan ng loob. Ano man po yung nangyayari sa ating bansa. Let's just trust that it's all according to God's plan. And makakaraos din po tayo. Diba? O, diba? Tingnan nyo, yung dalawang kasama ko, wala pong problema. Hindi, parang walang bagyong dumaan. Wala po silang pakialam. Wala silang nararamdaman. Okay lang yan. So, okay naman. So, nandito po kami ulit para po magsama-sama, para po mag-aral, pag-aralan, at sama-sama po matuto sa nakaraan na worship service sa aming church. And hopefully, we pray na pati kayo po na mga nakikinig ay mabless din po at makatulong din po ang program namin para sa ikalalago po natin. Kasi feeling ko sa atin ngayon 'di ba, boys, kailangan na I think this is the time na dapat maging na talaga, maging sure na yung faith natin, yung pananampalataya natin, lalo na sa mga nangyayari, hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa general na natin sa mundo. I think ang daming changes na nagbabago ngayon, 'di ba? Kayo, kamusta naman kayo sa mga nakalipas? No na. Para wala talaga yung problema, so pwede na nating umpisan to, no? Okay lang. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, wala talagang problema. Hindi. Nakatakot din nangyari ngayon kasi parang sunod-sunod yung mga bagyo. Saka yung mga nangyayari ng mga... Taga-Pilipinas ka ba? Di ka pa ba sanay? Normal na yun. Well, normal siya pero ngayon parang nasado siyang like sunod-sunod mo ngayon. So, parang nakakatakot lang. Since nung bata ko, hindi ko na naman ako makadalit. Sana na yun. Medyo malamig nga. Dahil sunod-sunod rin yung bagyo. As usual naman siguro. Bago mag-end yung year. Laging may sunod-sunod na bagyo na marating. Then, siguro sa dami ko nakakita ng post. Puro bagyo na kasi. Grabe yung affect yung tulad ng bagyo. Katulad na din yung nakarang bagyo, diba, yung Tino. Grabe din yung nakita kong post about doon. Daming siguro nawala ng tirahan. Then, pero praise the Lord kasi patuloy pa rin. And then sa yung current bagyo ngayon, medyo umina na dahil sa mountains natin, di ba? Sierra Madre. So, okay din naman. Despite na malamig, let's just pray for
sa mga people na apektado rin sa storm. Amen. Pati pananampalataya lumalamig. Well, yun nga eh. Yun kasi ang ano eh, di ba? I think, kahit naman, ano eh, sa mga nakalipas sa panahon, hindi lang sa ngayon, di ba? That's why we should really, yun nga eh, tulad nga nung sinabi ko na, this is, parang mali nga na dapat kong sabihin nga eh. Parang mali ata na sabi kong ito na yung panahon. Kasi laging ganun eh. 'Di ba? Na we are not judging, but sometimes kasi or most of the time na there's something bad is happening to us. Doon lang tayo lumalapit sa Panginoon. 'Di ba? Amen. Kapag nasa kaginhawahan ang isang tao, sad to say, you are not calling God, you are not seeking God. If you are in the times of kumbaga, a good life, good status, wala talaga. Diba? Kasi ganun ang nature ng tao. Ganun tayo eh. Kapag nasa mabuti kang kalagayan, hihingi ka ba ng tulong? Diba? Are you going to really ask help? Or even seek God at that point, diba? Kaya nga it's pa rin siguro, it's a way na pinapaalalahanan tayo na this is the reason. Ito yung dahilan. Bakit kailangan talaga nating lumapit at tumawag at manampalataya sa Diyos. Kasi hindi natin pwedeng sabing ito na yung panahon kasi ang dami na nangyari sa mga nakalipas, di ba? Dito lang sa atin sa Pilipinas, ilang tanggalin pa natin yung bagyo, ilang lindol ang dumaan. Lindol pa lang eh. 'Di ba? Oh. Lindol pa lang ang lindol, ano bang next? Mga pagsabog ng bulkan, tapos after a week, lindol na naman. 'Di ba? And then again, ito yung mga bagyo na andyan na. And it's not happening na parang ngayon lang, it's repeating yearly and yearly and yearly. 'Di ba? And from what I see, parang parang nangyayari siya sa it's like the exact example sa nangyari sa Israel sa Old Testament that time. Yun ang cycle paulit-ulit, especially in the book of Judges. Kaya nga nasulat yung book of Judges eh. When Israel is in the time of peace, they are not seeking God. They are only thinking of themselves, doing for themselves. And then when trouble comes because of their ignorance about God, tsaka sila hihingi ng tulong, tsaka sila lalapit, and then God will send help. And once the help was done or tapos na, balik na naman sa normal. So, yung cycle, paikot, paulit-ulit, send ng judges, tulong, pag nakuha na yung tulong, hindi na naman, lalayo na naman sila, ganun ulit, pag dumating problem, paulit-ulit, same thing what's happening in our country. So, yun, di ba? So, parang, hindi siya bago. It happened before. We're just repeating, sabi nga kasi di ba, history repeat itself. Kung narinig nyo na yung saying na yun. So, nangyari na eh. And if it's repeating and repeating, then we are not the question is, what's our, kumbaga, ano ang impact nito sa atin? Are we going to let it happen again? 'Di ba? Yun yung yun yung pangit. 'Di ba? So anyways, bago natin laliman yung pag-usapan natin, sige Brother Jan, ay manalangin po muna at i-lead mo ang ating prayer. Sige. Alright. Ang manalangin.
Nais na pati awa kayo nagpapasalamat mas ngayong araw na ito naman na muli kayo kami mga binigyan ng pagkataon na pag-usapan yung mga sa ma. Patuloy niyo kami mga bigyan ng mga Panginoon sa gabayan niyo kami mga sa mga oras na ito ma. Buksan mo ang puso at isipan ama sa inyong mga salita ama. Tulungan niyo kami ma, maintindihan ko mga lalo ama. Magiging rin po ama sa mga nalima. Tulungan niyo rin po sila ma. Buksan mo kanya ang puso at isipan mga sa inyong mga salita at ito ay mga sumusunod sa inyong mga salita mo. Patuloy niyo kami mga gagawang protektahan sa mga oras na ito at alas kami sa mga destructor ama na at ikaw lang ma ang itas sa mga oras na ito ama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, kamusta ang youth fellowship? Ano ginawa niyo ng linggo? Wala po. Nag-usap lang kami kung anong gagawin. Tinangay din ng bagyo. Wala na yung youth fellowship. Kailan ba uling youth fellowship nyo? Yun nga. Kailan ba? Alam ko ata bago pa Thanksgiving. Last month? Last, oh my God. Yung naka-recover. Tama ba? This October yung dati, di ba? Last Yung month? naging Oh, Thanksgiving. last month? Oh no. Parang nga. Kasi this November, October. So, September. Long Yun. buwan na rin. Yun lang. So anyways, kamusta naman tayo sa ating nakalipas sa worship service which entitled God, Church, and Christ. Mahirap. Kasi nakaka-distract. Bakit? Mahirap makinig eh. Mahina. Anong problem sa mic nun? Kaya nakaka-distract. Normal lang yun. It's the enemy. Ganun lang yun. Kung Kaya nga. So, parang rin. Pero praise God natin naman. Natuloy yung pag-take ng notes. Sige ko din eh. So si Jan lang pala mag-share sa atin ngayon kasi hindi rin ako nakanig. So, Jan, umpisa mo na. Wala kami natutunan ng linggo. Sige. Yung pag-discuss naman, siguro naging payag nung linggo, nakarang din to. Tungkol sa God, Church, and Christ. Dito binanggit yung connection ng tatlo, diba? Kung makikita natin sa main verse natin sa Luke chapter 3, verse 1 to 6. Sign po natin. Sinabi sa kanya ni Naomi na kanyang biyanan, "Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng kapangyarihan na ikabubuti mo? At ngayong wala ba rito si Boaz na ating kamag-anak na ang kanyang mga alila ay siyang mong pinasama? Narito kanyang pahanginan na ang sebada ngayong gabi sa giikan. Maligo ka nga at magpahid ka ng langis at magbihis ka at bumaba ka sa giikan. Ngunit huwag kang pakilala sa lalaki hanggang siyang makakain at makainom. At mangyari, paghiga niya, na iyon tatandaan ang dakong kanyang higaan at ikaw ay papasok at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa at nahiga ka. At sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At sinabi niya sa kanya, lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin. At siya'y bumaba sa giikan at ginawa niya ang ayon sa buong inutos sa kanya ng kanyang biyanan. So, sa binasa natin yung verse ito, makikita natin may tatlong binanggit, which is si Naomi, Ruth, tapos si Boaz. Kaya nga lang binanggit ng pastor natin kagaya natin, ba? Nagiging irrelevant daw itong book na to, si Ruth, kasi ang nakikita nila is all about romance. Wala siyang any significant relevant daw sa Bible itself. Pero ayun kung hindi natin iintindi mabuti yung binabasa natin, diba? But clearly, in-explain sa atin ng ating pastor yung connection between sa tatlo na to. At pinakita rin or sinabi rin sa atin kung paano natin understand yung book of the Ruth. May pinanggit din na tatlong pointers doon kung saan
saan daw natin mahanap yung sarili natin sa storya at saan natin mahanap ang Diyos sa storya at saan si Kristo sa storya. And sa binanggit na tatlo, makikita natin yung paano kumikilos yung tatlo or paano nagkakaroon ng connection tatlo. Or yung sarili natin ay makikita natin bilang as Ruth at ang Diyos na si Naomi and si Kristo as Boaz. Nakakita natin na inuutosan ni Naomi, ito si Ruth, na gawin yung inuutos or kung ano mang ginagawa ni Boaz na sa storya, diba? And makikita natin clearly paano dapat tayo as Christians ourselves, paano tayo mag-act, diba? Between Christ and with God. And gaya nga nakasulat doon sa John chapter 5 verse 19, makikita natin yung connection ng dalawa. Nakasulat. John chapter 5 verse 19. So, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, hindi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ito rin naman ang ginagawa ng ayon ng anak gayon din sa paraan. So, makita clearly, ulit, gaya din sa storya na kung ano man ginagawa ng Ama, dapat ganun din yung ginagawa ng anak. Diba? And then that connection cannot be broken. And because kung titingnan natin yung binanggit na isa pang verse, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay according to His image. And then dito pala makita natin that this connection is already nasa part na it cannot be broken. And di mo siya tawag na anak din if isipin mo kung di niya ginagawa ang utos ng kanyang magulang, diba? And I think ayun lang din ang akin na sa nakarang Sunday na lumipas. Oh God. I would say hindi pa tinuturo yung tinuro kanina this Sunday. Parang, alam mo yun, I was one of those people na misunderstood yung Book of Ruth. Parang seeing the unrelevant sa book na to. Since hindi ko naman nabasa. So, parang nung binabasa ka, parang ay nakakapagtaka kung bakit siya inad sa book kung saan it's just a story of kung parang ano mo yun, parang it's just a romance katulad ng sabi ng pastor natin. I would say na maganda siya kasi in-explain ang weird din ng introduction since yung nga kung hindi mo naiintindihan mahirap talaga. But it all connects together how buti nga i-explain sa atin ganun na i-explain yung the relationship between the father and the son. Kung saan pag nakita natin yung relationship nila Naomi and Ruth, parang nakita natin yung similarity ng dalawa. But kung makikita natin deeper, napakaganda na sinabi doon, diba na katulad sabi ni Brother Jan na tayo yung nagre-represent na Ruth is tayo. Kasi like Ruth, she is a Moabite. And like us, we were not believers in the first place. Kaya seeing this comparison na parang, pero kung pinagkaiba kay Ruth, diba? Makikita natin na si Ruth is one of a kind kung saan na Moabites and Israelites have different cultures and traditions. Pero still, itong si Ruth, nag-stick pa rin siya sa side ni Naomi. Amen. So, parang kumbaga, kung sinasabi ni Brother Jan na nagpo-portray kay Naomi is God, di ba? Like us, hindi tayo nagmula, I mean, parang hindi tayo Christian on the first day.
But when nakilala tayo sa ating Panginoon, dun nag-start yung pananambahan natin sa Kanya. And dun tayo nag-stick sa Kanya kahit iba yung ginagawa natin dati na gusto ipagawa ng ating Panginoon. I would say masakit siya kasi I would say na parang parang malayo ako dun sa katulad ng ginawa ni Ruth. Kasi, ah, ayun naalala kong Panginoon but still, alam mo yun, I can say I'm still doing practices sa mundo na 'to. I'm still prone to like, yung mga temptations ng katawan na 'to. And alam mo yun, like seeing what Ruth did, nakakahiya siya. Kung saan parang etong babae na 'to, I would say na you're out of place sa isang lugar ng mga Israelites. But still, ang 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 sinunod niya pa rin si Naomi. Alam mo yun, the level of alam mo yun, parang, loyalty niya sa kanya and sa mga bagay na gusto yung mga sinabi ni Naomi sinunod niya. Kasi kung hindi mo alam yung traditions and 'pag sinabi ni Naomi yung sinabi ni Naomi kay Ruth, kahit ikaw mawi-weirdan ka kung bakit yun pinapagawa, eh. Parang, magtatanong ka, eh, 'di ba? Ba't nakasabi dun 'di ba na lahat ng lahat ng inutos ni Naomi ginawa niya, 'di ba? So, alam mo yun, so ang ganda ng story and, share ko lang din na kung it's so wonderful na makita na kung saan si Boaz, kung makita natin si Christ si Boaz, alam mo it's really true kasi, ah, kung si Ruth Moabite, 'di ba? Kahit tayo we're not worthy na kasi outsider tayo and, 'di ba, sa huling araw we as a church 'di ba we will be bride of true lamb and 'di ba kung it portrays us na, ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga alam ko yung sinabi nun, sa pinakadulo na God, ay dun sa isa sa 'di ba, God desires rest for His church. How Naomi wants, Ruth para sa future niya na maging comfortable. Kaya kaya inoffer ni Naomi si Ruth kay Boaz, alam mo yun, parang, ah, napakaganda niya kasi parang she is looking out for Ruth. So the story is maganda siya and yung tinuro sa'tin naway naway yung iba nating mga kasama dun kasi napakalalim niya. Alam mo yun, parang hindi ka makapaniwala na yung ibang mga Kristiyano gusto tanggalin yung book ng Ruth. Ibig sabihin gano'n na lang talaga yung level of parang, yung level ng pinuput natin yung understanding natin masyado sa sa Bible, not knowing na may pinapasabi ang Panginoon. So ayun lang 'no. Okay. So, base and also dun sa 'di ba? Sa sa which is I think masabi kong unique is sa Book of Ruth there is no mentioning about God. Like how there's no Hmm, interaction just about God or walang intervention ni God. Like how sa ibang books, 'di ba? Kung saan minsan mismo ang Diyos ang nangungusap, ang Diyos ang pinapakausap nakikipag-usap, siya. 'di ba? Or gumagamit siya ng mga messengers para makipag-usap, even prophets para makipag-usap. Nakakatuwa siya but yun nga it also shows that even in the book of Ruth kahit na hindi yun nga kahit hindi natin nakikita or nabasa na ang Diyos ay nangusap or ang Diyos ay may plano na ganito ganyan, we can still see it through the important characters in the book of Ruth, 'di ba? Kaya nga yung naging title is uh bakit God, Church and Christ wherein we are studying the book of Ruth, which is yung tatlo hindi naman nabanggit, 'di ba?
Hindi siya nabanggit. But we can see na from the story itself, we can understand and we can see what is the plan of God for us. Kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. And yun nga, 'di ba, sabi sa atin especially now that in our church lalong pinapaunawa sa atin that especially dun sa John chapter 6, 'di ba, verse 38, Jesus Christ only do what does the Father's will. So he never separated. Jesus Christ never separated. And so it shows that yung kalooban ng Ama, yun pa rin ang mangyayari. 'Di ba? Like in the book of Ruth, nakakatuwa kasi siya kasi alam niyo ba kung alam niyo ba kung taga saan si Ruth? Moab? Moab, 'di ba? Yeah. Okay, Jan, alam mo ba kung ano yung Moab? Place daw na hindi nila pina-follow yung will of God. Ha? Place daw kung saan yung mga tao hindi nila sinusunod yung will ni God. So, Israelita sila? Parang, Hindi. hindi. Parang Hindi. masamba sila daw sila sa sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba sila sa Ayun. Diyos-Diyosan, right? Pero bakit my question is, naintindihan niyo ba bakit nandun si Naomi? No. Yeah. Kasi doon sa start natin, yung start natin doon sa main text na Inutusan binasa, siya 'di ba? dito na sa start. Yun yung start no pero alam niyo ba yung history? Bakit nagkasama si Naomi at si Ruth? No. My God, di kayo nagbabasa ng Bible. Papasok ko na siya pero hindi ko alam. Kasi 'di ba, during there's a famine in Israel that time. Pag sinabing famine, tagutom. And it's in the time of Judges. So ibig sabihin, nung panahon na nangyari sa Book of Judge, na kung saan yung pinag-uusapan natin kanina, paulit-ulit yung nangyayari. And because dahil nagka-famine sa Israel, possibly because of the result of katigasan ng ulo ng mga Israelita. And then, the husband of Naomi, which is, if I'm correct, named Elimelech, they went to the country of Moab. So mula doon, kasama nila yung dalawang anak nila, at yung dalawang anak nila lalaki, doon nakakuha ng mga asawa sa Moab. And then, dumating ang time na namatay ang si Elimelech, ang asawa ni Naomi, and then namatay din yung dalawang anak ni Naomi. So, ang naiwan is si Naomi, and then, yung dalawang ang tawag dito, in-laws niya. Yung asawa ng mga anak niya, which is Oprah and Ruth. Si Orpah. Si Orpah and si Ruth, which is mga Moabita. Wala silang walang anak sila Ruth tsaka sila Orpah. And dumating yung time na uuwi na si Naomi sa Israel. Kasi namatay na yun. Basa-basa din kasi. Kaya pala. Kaya nga pinapa-uwi ni Naomi yung dalawa na wag na sumama. Kasi iba yun Israelita yun. Israelita siya, and then
Israel. wala na silang ano eh, kumbaga sa ano, wala na silang connection kasi patay na nga yung mga asawa nila. That's They are ano eh, they are widowed. yung three widowed na, oo. So pwede na Tatlo silang silang mag-asawa widowed. ng iba. Kaya Pero sabi nga pinapabalik doon sa ano, 'di ba? Sabi nga sa story, yung isa umalis, yung isa nagpaalam bumalik sa Moab, pero si Ruth hindi. Why? Because of her ano eh, loyalty. And mauunawaan natin 'yon sa verse. Wait lang. Punta tayo sa Ruth. 9:19 ba? Punta tayo sa Ruth chapter 1 verse 16. Dito pinatunayan ni Ruth. Dito natin makikita kung anong merong klaseng pag-uugali si Ruth. Sabi niya dito, verse 1 of 16, chapter 1 verse 16 ng Ruth. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. 17. Kung saan ka mamamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na, maliban ang kamatayan ng maghiwalay sa iyo at sa akin. This is the wordings mismo ni Ruth. Which, dito, mauunawaan natin na dun sa title, we can see from this scenario, there are two kinds of church. One that is faithful, and the other who abandon. And yun nga, tatanungin ko ulit, alam nyo ba paano nabuo ang Moab? Hindi pa rin. Hindi pa rin. So atras na naman tayo ng libro. Babalik tayo sa Genesis. Babalik tayo sa Genesis. Genesis. Okay. So, Genesis chapter 19. This is the story kung saan wawasakin na ng Panginoon ng Sodoma. And siguro naman ano nangyari sa Sodoma at Gomorrah? Binasak. Pinaulanan. 'Di ba? Pinaulanan sila ng fire and brimstone ultimate. Pero bakit? Tapos ano ba yung Sodom and Gomorrah? It's full of sin. Yeah, it's a place full of sin. Na kung saan, grabe doon. Very, very sexual. 'Di ba? Sabi nga doon eh, if we will read Genesis 19, 'di ba? When the two angels came to Sodom para puntahan si Lot, anong gusto ng taong bayan? Gahasain sila. Kapag sex. Yeah. To the point na para lang iligtas ni Lot, kaya niyang ibigay yung dalawang anak niya na babae. Wag lang galawin yung dalawang anghel. Pero ayaw ng mga tao. Ganon yung nagko-culminate yung sin sa Sodom. And we all know that after that God punished Sodom, 'di ba?
Pinaulanan, sila ng fire and brimstone. And then, nung patakas na yung family ni Lot, yung wife ni Lot lumingon, and then, ayun, naging pillar of salt. 'Di ba? So, ang natitira na lang is si Lot and yung kanyang dalawang anak na babae. Eto, Ah, basahin natin sa verse 30. So, Genesis 19 verse 30. Sabi dito, at sumampa si Lot mula sa Zoar at tumira sa bundok, at ang kanyang dalawang anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Zoar, at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda, at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkulupaan. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo'y sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. So, we will cut there. Doon pa lang sa binasa natin, may nare-remember ba kayo sa Sodoma? is X. Yeah, kasi ganun din yung sin. Which, what I'm pointing is, ganun yung nagagawa nung sin sa tao. Like, even you're just staying there, grabe, you will be, ano tawag dito? It's like contagious, nakakahawa. Kaya nga, tama yung di ba? Moab represents the world. Pero, if we will continue, di ba? Alam na natin yung nangyari, yung panganit, yung bunso. At pag pinagpatuloy natin yon, sabi sa 37, at nanganak ang panganay ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan Moab. Sabi doon, na siya ngang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. So, ang Moab, nagmula, kanino? Kay Lot. Kay Lot. Sino ba si Lot? Hindi ko alam kung pinsan or kapatid ni Abraham. If we will check kung i-check natin, let's check lang. Okay. Si Lot ay nephew ni Abraham, pamangkin. Pamangkin nga. Oh. So, kung titignan natin based sa sa kung i-check natin so si Abraham, pamangkin niya si Lot. Tapos nagkaanak si Abraham, which is si Isaac. So kung titignan natin si Abraham at si Isaac, anong relasyon? Si Isaac at si Lot, anong relasyon? Father? Father? Pinsan? Magpinsan. Ay, pinsan. Magpinsan. Babasahin natin Pinsan. Tapos, kung itutuloy natin yon, si Moab, si Lot nagkaanak. Sino nagkaanak ni Lot? Moab. Si Moab. Moab. Si Isaac nagkaanak. Sino ang anak niya? Si Jacob. Isa sa mga naging anak niya si Jacob. Kasi ay, wait lang. Tama. Isa sa mga anak ni Isaac si Jacob Kasi dalawa Jacob and Esau. Oh. And then si Jacob, anong naging pangalan ni Jacob? Israel. So, kung titignan natin, si Israel at saka si Moab, parang second cousin.
Second ka. So, related pa din. Related pa din. Related pa rin sila. But, bakit ko sinishare yun? Kasi nga, di ba, ano ba naging buhay ng Moab? Kasawa daw man. Naging ano sila, naging ano sila, pagan. They are practicing, paganism, mga sacrifices, especially nagsasacrifice sila ng tao. Ganun kasama ang Moab. Sabi, They are intense bad. Madala yung sa Sodoman, Gomorrah. Yeah. And kung babalik tayo, 'di ba? Why? Bakit napakaganda ng kwento? Because from we can see yung pagpunta ng family ni Naomi sa Moab, it's a blessing for one person, which is Ruth na Moabita. Kasi bakit? We can see ayaw na niyang doon sa binasa nating verse sa sinabi niya kay Naomi sa conversation nila, makikita natin na ayaw na niyang bumalik sa Moab. Oh. Meaning, she wants to really cut her ties to Moab. Gets. Kaya nga tama yung yung tinuro sa atin sa worship service na Ruth represents the church. He wants to cut his ties from the world. Kaya niya gustong umalis doon. And dahil umalis siya doon at sumama siya kay Naomi, 'di ba? Umalis siya kay Naomi at sumama sumama siya kay dito. Si Ruth sumama kay Naomi. Makikita natin dito na sa pagsama ni Ruth sa Israel, naging alien siya kasi hindi siya taga doon. So, she is not welcome. So, alien siya. Dito natin makikita yung dito natin makikita ngayon yung pag-move ni God sa buhay ni Naomi, ni Ruth. Why? Kasi 'di ba, nung dumating sila doon and ano kagad yung unang ginawa niya? Sabi sa kwento, 'di ba, naghanap siya ng makakain nila mag mother-in-law. Siya ang nagtrabaho. She's sick. And nung naghahanap na siya ng makakain nila, sino ang nakakita sa kanya? Si Boaz. Which we understand represents Christ. Diba? Sabi doon, si Boaz ang nagre-represent kay Christ. Kaya nga, sabi dito sa note ko, Ruth stands as the church, a former settler in the world. Ibig sabihin ng former settler, dating naninirahan. Pero dahil binigay niya ang lahat, inoffer niya ang lahat ng puso niya para paglingkuran, samahan si Naomi. Kasi sabi doon through the lines that Ruth said, it shows or it speaks parang he wants to serve, not just serve. He doesn't want to be separate to Naomi. And dahil sa gesture na yon, naunawaan natin na sa kwento, nalaman to ni Boaz na kahit na Moabita siya, kahit na hindi sila magkadugo, mag-anak ni Naomi, hindi siya umalis kay Naomi. And yet, he served Naomi as like her own. Like parang family. Kaya nga natuwa si Boaz sa kanya. Ito yung kinatuwa ni Boaz sa kanya.
natuwa ng lubusan si Boaz nung nalaman yon. Kaya nga, di ba, nung nalaman na ni Boaz yung story ni Ruth, kung babasahin natin yon, hindi na siya sa chapter 2, hindi na hinayaan ni Boaz na umalis si Ruth sa field niya. Kaya nga doon natin malalaman na di ba? Sa chapter 2, doon natin naunawaan na tinanggap na niya si Ruth, and then kung babasahin natin yung sinabi doon ni Ruth ay ni Boaz sa Ruth chapter 2, verse 8, sabi niya dito, then said Boaz, sorry, sa Tagalog pala. Sabi niya dito, nang magkagay sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo ba naririnig, anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumampas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Dito sa term na dito pa lang, makikita na natin na Boaz is now like parang showing what Christ has done for us. 'Di ba? Nung nakita niya si Ruth, nalaman niya nakilala niya si Ruth. Mismo si Ruth kinausap niya, and then kinausap niya. Sabi pa nga dito, kung babasahin natin, ang tawag niya, anak ko eh. Which speaks like parang, kumbaga, if someone called you anak ko, it implies you are part of his family. Kasi yung sumunod na verse, sabi niya doon, wag ka nang umalis, dito ka na lang mamulot, samahan mo yung iba kong mga alipong babae. It talks about protection and provision, which you can get in a family. And sa pangyayaring yon, makikita natin na parang adoption yon. Boaz immediately adopted Ruth. Even though he's a Moabite, alien, he adopted Ruth in his household agad, like a family. Wherein, makikita natin yon if we look on Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 12 up to 13. Sabi dito, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Stop tayo doon. Hindi kabilang sa bansa ng Israel. Parang may kilala tayong ganon. Hindi kabilang sa bansang Israel. Ruth. Di ba? Si Ruth. Kasi alien siya. Pero sabi doon, di ba? Pag binasa natin, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. 13, tatapat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay nilapit sa dugo ni Kristo. Meaning, from being alien and strangers and, di ba, outside the covenant and promises of God, ganon yung ginawa ni Jesus Christ sa atin. And that is how we can see Jesus Christ in the story of Ruth, in the book of Ruth. So doon pa lang, makikita na natin na gusto nang tapusin ni Ruth we can see that Ruth doesn't want to stay in Moab kasi ganun nga yung nature ng Moab. That's a sinful place. A very, kumbaga, hindi maganda sa paningin ng Diyos. And yet, she escaped. She removed herself. She detached herself just to
kumbaga, gain favor. And as we understand, di ba, nung nalaman natin yon, and then, if we will continue on the story, pag uwi ni Ruth, may dala na siyang bigas. And then, kinuwento ni Ruth na ganito yung nangyari, na-meet niya si Boaz, doon na siya pinapapulot ng palay, ng mga bigas, ng mga butil, ng trigo. Natuwa si Naomi. Why? Kasi nalaman ni Naomi, si Boaz is kamag-anak nila. Kaya nga, dito natin nakikita ngayon yung plan ni God para kay Ruth. Now, this is where we can see the plan of God for Ruth. And what's the plan? Na kumbaga, from being adopted to the family. Iba kasi yun eh. Iba kasi yung term pag adopted ka at you are belong talaga sa family. Diba? Now we can see ano yung nais ng Diyos kay Ruth. Ayaw ng Diyos na si Ruth adopted lang. Kailangan maging permanent. That's why yung doon sa main text natin, sino ang nag-orchestrate ng gagawin ni Ruth? Si Naomi. Si Naomi ang nagsabi ng plan, di ba? But sabi nga saan ba yun? Ano yan? Verse sa Bible? Proverbs, tingnan natin, Proverbs 16. Mali. Proverbs 16 verse 19 sabi doon, ang puso ng tao ay kumakatawan ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon na nagtutuwid ng kanyang hakbang. Or sa English, a man's heart devised his way, but the Lord directs his step. So we can understand na even though yun yung mga sinabi ni Naomi para kay Ruth, we understand that it is God who allows it or plans it. And doon, yun, medyo, yun nga, di ba? Nasabi nga sa atin na yung plano na pinapagawa ni Naomi kay Ruth is parang hindi maganda. Di ba? Kasi parang kasi yun parang siya, parang yun nga, morally hindi siya maganda. 'Di ba? Kaya nga ang sabi sa kanya, kailangan gawin niya yun pag tulog na, and then walang nakakakita, and then sa gabi. Mali. 'Di ba? Para hindi siya makita ng lahat. And yet we see that hindi nagreklamo si Ruth. Hindi nagreklamo si Ruth sa pinapagawa ni Naomi sa kanya. Ruth is doing it out of obedience. Kasi nananalig siya na yung pinapagawa sa kanya ni Naomi is sa ikabubuti niya. Kasi kung titingnan natin, kung babalikan natin yon sa Ruth, doon pa lang sa verse 1 yung plano na yon, sino ang makikinabang? Si Ruth. Si Ruth. Hindi si Naomi. In fact, walang bahagi dun si Naomi. So, all the plan, lahat ng plano na yon para lang kay Ruth.
That's why grabe yung faithfulness ni Naomi. Yung pinapakita ni Naomi. Biruin mo, may ipapagawa sa iyo na parang hindi kaganda-ganda sa mata ng tao. Pero bakit hindi siya nagreklamo ni Katiting? Tayo, pag inutusan kaya tayo ng ganyan. 'Di ba? Bakit? Oh, 'di ba? Kasi right now, sorry, kahit na magkakasama, kahit na matagal na kami magkakilala, pag may pinagawa ka na medyo katakataka, hindi mo nga gagawin. Tama. Magdadalawang isip ka. Which shows how dito natin makikita Faithful. how faith works. 'Di ba? Even though you don't know what will happen, kasi bakit ko nasabing faith to? Alam ba ni Ruth ang batas ng Israel? Hindi. Hindi. Kaya nga, I can say, alam ko kahit ang pagkakaintindi ko kahit pa paano may confusion kay Naomi. Pero hindi siya nagdalawang isip. Basta ang alam niya, mabuti yun. Gagawin niya yun. Kasi pinag-uutos ni Naomi. Kasi alam niya na hindi siya ipapahamak ni Naomi. That's faith. Sabi ka, Ruth. Grabe yung faith niya. Which, yun nga that shows how must the church acts. Dapat ganun mag-act ang church ngayon. Ganun ang faith na dapat taglay na church ngayon. Your faith should be just like Ruth. No second thoughts. Just obey because you trust the one who commands you. Right now, grabe. Oh. Ang pit sa akin si Orpa. 'Di ba? right now, pag sinabi mong kung may nangyayari sa buhay mo, magtiwala ka lang sa Panginoon. Talaga ba na yung partida mananampalataya na yung sinabihan mo? Oh, 'di ba? Yun yung nakita ko na parang nga no. We are not, hindi sometimes, most of the time, believers are acting like Orpha, not Ruth. Guilty. Or sometimes, even though you are in the church, you are confessing you believe in God, but sometimes, your faith is not like Ruth. When God commands you something to do, you question it. Nagdadalawang isip ka. Kung hindi ko nasusunod. Yun na nga Kaya nga, kaya nga hindi ka sumusunod kasi nagdadalawang isip ka. Totoo ba yan? Diba? Tama. Kaya nga masakit yung sinabi ng Panginoon sa atin na 90% of believers nowadays are churchgoers. Masakit, but that's true. Because I believe when you come to church, when you come to worship to the Lord, God will definitely speak to you. May sasabihin ng Diyos sa'yo. But the question is, do you trust His word? Diba? Are you going to do His word? And that shows if we are like Ruth. Kasi remember, if God commands you to do something, sino magbe-benefit nun? Tayo. Yeah, ikaw, ako, tayo. That's why, ang nangyayari kasi, yun nga sometimes kasi kapag pag may narinig tayo galing sa Panginoon, ang tingin natin, si pastor lang nagsabi. Kaya hindi natin sinusunod. Kasi we accept it as the word coming from a man, not from God.
Kaya, ayun, yun. Kaya nga minsan nakakatawa na mananampalataya ka na pero nagrereklamo ka sa Panginoon. I know sometimes may ganyan eh. Believer ka na pero nagrereklamo ka kay Lord, bakit ganyan buhay mo? Bakit ganyan? 'Di ba? Kaya nga nakakalungkot lumipas yung Thanksgiving natin. Pagkatapos ng Thanksgiving natin, yung mga kasama natin nag-perform, wala na. Nakakatawa, mini-message ko sila, no reply. But from that point, doon natin makita who's important. 'Di ba? Remember, Ruth abandoned his country. We can say she abandoned everything just to seek God. Tayo, isang araw na nga lang tayo nagkikita magkakasama, hindi pa tayo kumpleto. Like, oh, 'Di ba? Kaya nga, grabe yung especially now, yung yan, 'di ba? Ngayon na dumating yung bagyo. Sabi kasing lakas daw ng kasing laki daw ng Pilipinas yung bagyo. Nalungkot ako nung worship service natin. Kung ewan ko, itama niyo ako kung mali ako, pero narinig ko sinabi ng pastor natin, meron tayong isang church na hindi nag-worship service. Meron. 'Di ba? Nakakalungkot. Bakit? Di ba parang, why? Di ba? Doon ako na, ba't ganun? Ang mga unbelievers, pag may bagyo, may problema, hinahanap si Lord eh. Samantalang tayo, pag may problema, may bagyo, wag nating hanapan si Lord, wag tayo mag-worship service. Di ba parang, why? Bakit ganun? Parang baliktad. Hindi ba dapat ito yung panahon na mag-rely ka? That's why I posted na I posted na, 'di ba? Sabi ko, just remember, nung may bagyo si Jesus Christ natutulog lang. Kasi alam niya na buhay ang Diyos, may gagawin ng Diyos. Sabi ko God will do the rest. Dapat nga lalagyan ko pa ng ng quotation mark yung rest eh. Kasi si Jesus Christ nagpapahinga nun eh. 'Di ba? And from the main text, sabi doon, kaya ginawa ni Naomi yung plan na yun para bigyan ng kapahingahan si Ruth sa ikabubuti niya. Or kung i-check natin sa English, sabi doon, then, sa Ruth chapter 3 verse 1, sabi doon, then Naomi, her mother-in-law, said unto her, my daughter, shall I not seek rest for thee, that is may be well with thee? Ibig sabihin, yung nais ng Diyos kay Ruth is kapahingahan. But tinuro sa atin, 'di ba, ano ibig sabihin ng kapahingahan na 'yon? Ano ba yung tinutukoy ng rest na 'yon? Sabi doon, 'di ba, yung rest na 'yon is hindi lang yung literal na nagpapahinga ka. Kundi yung alam mong pag sinabi mong rest, ito yung pag sinabing kapahingahan, ito yung panatag ka, wala kang pinoproblema kasi alam mo yung seguridad mo, yung safety mo nandun. Meaning wala kang poproblemahin. Hindi mo poproblemahin ang pagkain mo, saan ka matutulog, saan ka titira, lahat. Yun yung rest na nais ng Diyos. And I think yun yung rest na kailangan nating maunawaan na yun yung gusto ibigay ng Diyos sa atin. Hindi lang pahinga sa pagod. But God wants us to find, or God wants us to give this rest for us. This financial security. Kumbaga, na wala ka nang poproblemahin kasi panatag ka. Wala kang iisipin kasi alam mong meron kang seguridad.
yun pala yung tamang word. May seguridad ka. Yun yung nais ng Diyos na ibigay sa atin. That security na wala ka nang aalalahanin. Kasi siya magpo-provide eh. 'Di ba? Siya magpo-provide. Kasi right now, yung rest, iba kasi yung rest na alam ng tao ngayon eh. Incentive. Oo, 'di ba? Sinasabi lang ng tao na sometimes, yun, sinasabi ng tao na ang pahinga niya ganito, mag-travel. Oh, makapagpahinga, pero pagtapos mag-travel, Wala na. Balik. oh, back to normal Back na to ulit. reality. Back to yun. Laging term, back to reality. 'Di ba? Kaya nga Parang minsan, may 'di mga ba? sarili silang coping mechanism. Kaya minsan, 'di ba? Nagiging term natin yung ano eh. Ay, sana maulit-ulit yung ganun. Ganun lagi. Lalo na nung nag-mission tayo na parang, ay, sana dito na lang tayo tumira. Sana laging ganito, malamig, walang Oh, yeah. problema. Ginigising na lang tayo para kumain. Ganito lagi yung 'Di nasa ba? bundok. Yun yung rest na alam nila. But yung rest na gusto ng Diyos sa atin is just like yung rest nung naranasan ni Jesus Christ. Na kahit may bagyo, nakakatulog ka pa din. Ngayon, ewan ko, kamusta yung mga, ngayon kasi, grabe, yung mga tao ngayon, todo preparado, 'di ba? Naririnig ko yung misis ko, tinatawagin niya yung mga kamag-anak namin sa Aurora, lagyan niyo na ng mga gulong, ng mga sako yung bubong, para hindi lumipad, para ma-prepare na daw. Sabi ko, yun ang rest nila, yun ang rest. 'Di ba? Ngayon, 'di ba nakapunta kayo ng Aurora, 'di ba? Napuntahan niyo yung church kung nasa si Brother Gerald, 'di ba? Napuntahan niyo rin yung church kung saan si Pastora Loida. Tama ba? Okay, 'di ba may daan doon, yung Ampere Beach, bumaba ba kayo doon? Ngayon hindi na madadaanan 'yon. Bakit? Nasira yung daan. Oh. Plus, yung kalsadang 'yon, inangat. Sirang-sira. Hindi ko nga alam paano ang travel ngayon dun eh. Sira. Yung mismong daan, kala mo inangat ni Hawk yung mga tapos yung mga bato pumunta sa grabe. Sirang-sira. Ay, gosh. Pero dahil ba doon, hindi na natin hahanapin ng Panginoon? Remember, God is the one who will give us rest. And we understand it ngayon lalo na sa Book of Ruth. 'Di ba? Na kung saan after gawin ni Ruth yung pinapagawa sa kanya ni Naomi, anong nangyari? Sabi ni Boaz, ako nang bahala. 'Di ba? Si Boaz na lahat gumawa. Just like Jesus Christ. Paano tayo binigyan ng rest ng Panginoon? Through Jesus Christ. Siya ang gumawa lahat. Wala tayong ginawa. Ang gagawin lang natin, believe that God already planned and fulfilled it through Jesus Christ. Ang kailangan natin, manampalataya lang. Diba? Kaya nga yung message, God, Church, and Christ. Diba? Ganun natin makikita na sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa church, He already did everything through Jesus Christ. Kaya wala na tayo. Kaya nga sa totoo lang, yung security na yon, actually, if we really have the faith of Ruth, yung pananampalataya ni Ruth, we can achieve it right now. That rest, that security, that financial security, we only need to have faith.
Kaya nga kailangan lang natin tanggalin yung kabalisaan eh. 'Di ba? Kung ano man yung nasa utak natin, ano yung mga gumugulo sa isipan natin, kailangan lang natin siyang tanggalin ngayon. 'Di ba? And now that is done, ano ang dapat gawin natin? Magpahinga na lang tayo, talaga. 'Di ba? Now, what should we do? Hindi ba dapat ito yung dapat nating i-share ngayon? This is now our kumbaga our part. Hindi tayo gagawa para tapusin yung ginawa ng Panginoong Hesus. Kasi tinapos na ng Panginoong Hesus. Ang trabaho natin, ipaalam yung ginawa ng Panginoong Hesus. There is rest. Yeah, na merong rest. And I think connected siya dun sa connected siya dun sa Friday na ito yung glorious crown na nais nating ma-achieve. Na meron talaga, meron tayong end goal. Hindi lang tayo forever na nakaupo na paulit-ulit na nagsisimba. May plan Oh si my. Lord. Diba? Dumating na ako sa point nun. Na ano? Ito na naman. Diba? Tama ka. Dumating ako sa point na parang, alam ko na yan eh. Oh, diba? I will not deny it. Tumating din ako sa punto na pagdilat ko ng linggo. Yun lang. Hikab. Kasi alam ko na, ito na naman. Gigising ako ng umaga. Maliligo, kakain, magbibihis, mag-grab kami, pupunta ng church, after 2 hours, 3 hours, uwi na, tulog na. Alam ko na yan eh. Dumating ako sa point na yun, na alam mo yun, na parang, kahit yung pagising ko na umaga, bored ako, wala akong energy. Hindi ako excited. Kasi paulit-ulit. Yep. Doon ko na-realize na, mali. Kaya pala ganun yung nararamdaman ko kasi mali yung pagkakaintindi ko, mali yung ginagawa ko, and hindi ko kilala yung Diyos ko. Amen. So, kasi pupunta ka sa ganun eh. Diba? Eto na naman, mali na naman sila. Nung nakarang linggo, mali na nga yung kanta, mali na naman ngayon. Oh, naging ganun ako na, sintonado. Di ba di ka na rin kakanta eh. Ang iniisip ko na lang nun, kailan ba matatapos to? Naka 7 na chorus na. Oh, dumating ako sa point na, 7 na. Inulit na naman. Dumating ako sa point na paulit-ulit. Hanggang sa na-realize ko, mali. Mali. Hindi dapat ako ang na-please. Dapat kay God dyan ina-offer, hindi sa akin. Ba't ako magre-reklamo? Kaya change ko yung mindset ko. I pray, I repent, I ask for forgiveness kasi mali yung isipan ko na, grabe Lord, naging ganun ako parang orph. Kasi dumating sa point na after Sunday, excited pa ako Monday to Saturday. Amen. Excited pa ako makita yung ka-classmate ko. Ako na-excite pa akong kausapin yung mga nasa ibang server natin. Amen. Mas na-excite pa ako. Tama ka dyan. Diba? Kasi hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam na may plan. Hindi mo rin alam ano yung hinahanap mo. Diba? That's why we really need to understand na kailangan meron tayong end goal. We are not just ang tawag doon sa background sa church, taga-upo ka lang. No. You have been called just like Ruth.
'Di ba? We did not see it, pero I think that's the way of God para tanggalin si Ruth sa Moab. Ginamit niya si Naomi. And tayo rin eh. I'm sure someone in your family or in our friends, ginamit sila para alisin tayo sa sanlibutan. Bakit tayo babalik doon? 'Di ba? Kung babalik man tayo sa sanlibutan, para humatak din ng iba. Hindi tayo Ako babalik sa nahatak. sanlibutan para magpahatak Ako yung sa kanila. nahatak. Ako yung nahatak eh. Si Jen, okay lang si Jen. Walang problema dyan. Lahat, hinahatak niyan eh. Oh. Tinatak Na- ng Nasa bagyo. church. Nasa church na ako. Nahatak pa eh. Diba? Kaya ang ganda ng story na yon na, nga no, grabe. And we understand bakit naging ganun. And kaya nakakatawa dahil sa faithfulness ni Ruth, si Ruth ang naging way para dumating si Jesus Christ. Bakit? Kasi Partida. sa lineage ni Ruth, lumabas si Tatay ni Obed, David. which is yung tatay ni Jesse, which is yung tatay ni David. Yung parang lolo niya. Oo. 'Di ba? Kaya nga kaya makita natin, 'di ba? Grabe yung lineage na 'yon. Biro mo ang pinagmulan ng Haring David, hindi pure hindi pure Israelita, 'di ba? May Moabite. Mobile. But hindi nakakonsider yung niya no, pagka-mobile. Oo, 'di ba? Kaya nga we need to really talagang i-check. Kaya nga tama yun na dapat hindi tayo nai-stop sa na pagtapos ng worship service, tama na. We need to really understand. Kaya nga I suggest po sa lahat ng mga nakikinig sa amin, please, ulitin niyo po yung mga worship service. Kung may hindi po kayo naiintindihan, makinig po kayo ulit sa worship service. Lagi po siya naka-post sa YouTube channel po ng church, and makakatulong po sa inyo. 'Di ba? Kung itong program namin nakakatulong sa inyo, praise the Lord. Praise God. Pero ako, I highly suggest pa rin bumalik po kayo sa worship service. And then, wag niyo pong hayaan na wala kayong Bible. Yan, for reference. Kasi napaka-importante. Right now, kasi yung pinag-aralan natin, di ba? Ngayon, malalaman natin, ganun pala ang Moab dati. Ganun ang Moab. Diba? Grabe sila. Pagan sacrifices, sexual sacrifices. Incest. Grabe. Yeah, incest. Moab ang nag-push sa Israel na magkasala. Kasi ang ginawa ng Israel that time, kumuha sila ng mga babae sa Moab. Hindi talaga nagkanda leche-leche ang Israel. That's why grabe yung, 'di ba? Grabe. But we can see na meron palang someone sa Moab na gustong umalis sa Moab. Kasi nakita niyan. I think siguro dahil sa mga hearsay, naririnig niya, nakita ni Ruth na ganun pala sa Israel. Ganun ang Diyos ng Israel. Kaya umalis siya. Kasi nakasama niya yung mga taga-Israel eh. Di ba? Nakita niya. Through the family of Naomi. And we are blessed na grabe yung pinaunawa sa atin na ganun. 'Di ba? Kaya nga nawa ngayon na yung country natin ang daming nararanasan na problema. Nagiging Moab na ang Pilipinas kasi hindi lang sa hindi lang bagyo, hindi lang kalamidad. Kahit na rin sa mga tao, sa atin na rin yung gobyerno, ang daming hindi maganda sa Pilipinas. I think kaya nangyayari yan kasi nga nawawala na yung clear focus nila na dapat nakatingin lang sila sa Panginoon. Diba? That's why we need to pray talaga.
I think kung loloobin ng Panginoon na maayos ang bansa natin, maayos. But kung gusto talaga natin na, alam mo yon, na maging secure, financially secure, makamit yung rest na nais ng Panginoon, wag lang nating tignan yung Pilipinas. Ipag-pray natin yung ano na, for future na. Diba? Yung residency natin sa heaven. Yun na i-prepare natin. Kasi malapit na. Diba? Grabe, ang dami nangyayari ngayon sa mundo natin. Oh, ngayon, parang last week lang ata, 'di ba? In-announce ng Vatican na si Mary walang kinalaman sa kaligtasan. Oh, 'di ba? Na-delay. Guys, mali. Oo, Guys, 'di ba? so, Oh, parang ganun nga. Sorry, mali yung ano. 2,000 years ago, ano, tapos ngayon sinabi ng Vatican, kinonfirm, walang connection. Kinonfirm. Praise God. Oh. totoo ba? Yes, kinonfirm nila na walang kinalaman si Maria. Kaya nga, gusto ko i-share yun sa tita ko na nagpe-pray kay Mother Mary. Diba? Na parang, tita, bad news. Yung pinagpe-pray mo, hindi pala totoo. Delay yung ano nila. May bagong update dita. Nag-update. Bagong patch. Nagkaroon ng patch. Na-nerf si Mary. Na-patch. Ay, tita, na-patch. Na-patch 6.3 si Mary, tita. Hindi daw siya connected sa kaligtasan. Diba? Pero that's good na na-open. Oh my God. Oh. Ganda naman nun. Unti-unti. Oh, diba? And I think that's a huge. Mag-aano yun kung ipapalaganap talaga natin yon, we will really spread the message about that. Malaki ang magiging changes sa Pilipinas. Sobra. Grabe. Lahat sa buong mundo. Nakikita na nila yun Oo. Kaya nga, I think meron na nga ibang tumututol na baka nagkamali lang sila, hindi ganyan. Yung ibang mga Kasi mo, years of serving, sabay sasabihin Oh, diba? Kaya nga, ano na lang ko yun, finally. Na-nerf. Wala nang buff. Hindi ka na pwede mag-blind sa Yoro Ultimate mo, Mary. Wala Bagong meta. Bagong meta na. Diba? Change of meta. And yun nga marami pa. Kasi, sabi nga, we are in the end times na Marami pa mangyayari. Kaya nga, we really need to prepare ourselves to be like Ruth. Diba? Yan. Hopefully, tayo, diba? Lahat tayo. Sana maging ganun. Hindi lang sana, nawa lahat tayo, from children hanggang sa pinamatanda natin, di ba? Na maging ganun tayo. Actually, hindi ko nga alam na parang, wow, grabe yung faithfulness ni Ruth. Kahit na alien siya, she doesn't know about the rules. Hindi niya alam kung ano mangyari sa kanya, sa gagawin niya. Pero she obeyed completely 100%. Mahirap yun. Sa perspective pa nga ng mga Israelita, change niya yung sarili na sa ilang, ang hirap na. Oh, di ba? Para pa kaya Oo nga, di ba? Oh, yung mga Israelita nung binabago, di ba? Samantalang siya rin. Di ba? Kaya nga, grabe yung story na yun na, di ba? Kaya nga sana, nawa, yun, yung makasama nating kabataan, especially yung mga nanlulupay-pay, yung nawawala. Sana naman hindi lang tuwing may program tayo na may gagawin tayong performance tayo kumpleto. Diba? We need to change na. Ibalik na natin.
'Di ba? Kaya yung youth fellowship nyo, kailan kaya magbabalik? Nasa Moab, Oo 'di-ba? nga. Ibang rest, Oh. ibang rest ang ginagawa. Kaya kung sino man po yung youth leader, sana nakikinig ka po. Pakinggan nyo po yung program. Kaya back to our worship service, 'di-ba? Kasi ano yun eh, alam mo yun, yung parang hangga't hindi nabubuksan yung mata mo, hindi mo naunawaan, wag mong tigilan. And then, aminin natin na ano na hindi talaga natin naintindihan. Yun kasi, ang mahirap kasi yung, alam mo yun, pinipili mo sa sarili mo naintindihan mo, pero hindi naman talaga. Okay na to. Diba? Sinabi na ng pastor natin yan eh, wag kayong maging si ano, yung nagluluto na nung sabing okay na to, tama na yan. Diba? Dapat isik nyo. Kasi right now, yun ang nagiging problem. We are becoming 90% yun, churchgoers. I think nga more than 90% pa eh. Diba? And we are not, ang tawag doon, excluded on that. Kaya nga, 'di ba? We need to change. Kahit ako I too wants to continue to deny myself. Kahit nga kanina, sa totoo lang, ayokong gawin tong program natin ngayon eh. Kasi asar matulog, ang lamig. Nasa isip ko pwede naman mamayang gabi. Ina-adjust ko. Sabi ko, ay, may tanghali pala kami. Mamayang hapon na lang. Hindi, gabi na lang. Ang lamig, asar matulog. Amen. Kaya lang, yun nga eh, sabi nga, di ba? Ibang rest eh, no? Kung dahil ito ginagawa natin hindi dahil trip natin, hindi para sa views, hindi para sa fame, hindi. We are doing this because we need to do it for the glory of God. Kaya nga, nawa magpatuloy tayo, maging matatag tayo. And I hope, yun nga, na ma-bless hindi lang yung church natin, kundi marami pang churches, ma-bless na maging faithful, 'di ba? Parang si Jan, wala talagang problema eh. Sana all. Na brother Jan. Ano? Sama ka ba sa December? Ako nga sumama eh. Tinatanong ko rin siya kung sure ba makapunta kami, sabi daw niya. Siya daw sure makapunta, pero sa amin, di siya sure. Diba? Okay na yun. Hindi nga eh, kung pwede talaga eh. If pwede makasama. Kasi, Ay, ang sure na makakapunta si mama mo sa camp. si mama. Pero sa Akala ko amin, sa Korea. Okay, gets ko. Kaya nga, pag-pray mo, na ang bagyuhin naman, Sabihin mo. Korea. De, joke. Wag naman. Wag ganon. Sinend yung bagyong uwan sa ano eh. Ipababain mo. Nakaschedule Kamo sa dumaan ng Korea ng December para. December. walang flight. Diba? Kaya bilang pagtatapos, Brother Jan, pag-pray mo na. Ay, mo na lang. Amen. Sa mga kami man, nagpapasat na sa mga oras na ito, patuloy rin kami gabihan, sa mga nakikinig ka, patuloy ng palataya sa iyo, sa mga oras na ito, patuloy kami, ingatan, at tulungan, lumagupa sa aming mga kaluluwa, at kaya nga po, nito, tulungan na kami, sumunod, at lumapit sa iyo, sa mga nangyari, nalasa sa aming paligid, patuloy ka, ikaw lang, mapurihan, sa palagi, at saan man, sa Panginoong panganib, at sa oras ng araw-araw, tuloy, ikaw lang at kami sa inyo ay aalim, sa lahat ng mga bagay, sa inyo, palugin niyo kami, sa aming kaluluwa, in Jesus' name we pray. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat and God bless po. Bye-bye! Yes po. Indeed.